Magandang araw po, ma'am. So I will be doing my video reporting today. And my topic is about lesson 5, ballet dance. So let's proceed. Ballet. So here are some trivias about ballet dance. Kung ano ba itong ballet dance na to. So una, ballet dance, highly disciplined and specialized form of dance. So bakit ba siya highly disciplined and specialized form of dance na tinatawag? So yan ang ballet, discipline, no? Tapos specialized form of dance. Ibig sabihin hindi siya basta-basta na sayaw. Kailangan ng discipline ng isang tao, tsaka special ito form of dance. So hindi siya basta-basta na dance lang. Next, so 400 years old na ang ballet dance. So medyo matagal na siya talaga. Yes. So sabi rin dito, nobody can self-teach ballet. So kung gusto, hindi kagaya ng mga ibang dances na kaya mong mag self-teach, ibig sabihin kung ano lang yung ano mo, hindi pwede, no? Kailangan mo talaga ng isang magtuturo sa iyo o mag-guide sa iyo para para matutunan mo yung ballet dance. Most academic and difficult style of theatrical dance. So most academic and difficult style. So mahirap talaga yung hindi siya basta. Sabi nga dun sa una, specialized form of dance. So difficult style. So hindi siya basta-basta. So ginagawa siya sa theatrical dance. So ginagawa as theatrical dance. So most academic. Ballerina, Broadway performers, and modern dancers should have ballet background. So yung mga ballerinas, mga performers, modern dancers ay kailangan mayroon silang background sa pagsasayaw ng ballet. Bakit? Hindi ko alam kung bakit kailangan may background sila. Dahil siguro mas magiging okay yung sayaw ng mga ballerina tsaka yung mga performers tsaka modern dancers kung mayroon silang background sa ballet. Mas ma-perfect nila yung sayaw o yung mga ginagawa nilang movement pag may background sila sa ballet. Gymnasts, ice skaters, and other athletes should study ballet to focus and develop flexibility, speed, strength, endurance, and balance. So yan, gymnasts, ice skaters, malaki rin ang naitutulong ng ballet kapag mayroon silang kaalaman tungkol sa ballet. Kapag ikaw ay gymnast ka, ice skaters, at yung mga ibang athletes, flexibility, speed, strength, endurance, na ginagamitan ng mga bagay na yan. Kapag mayroon silang kaalaman sa ballet, mas nai-enhance o mas nagiging effective sila sa sports na mga ginagawa nila o sa mga bagay na ginagawa nila sa mga athletes. So ganun kahalaga yung ballet. At isa sa mga nagpatunay niyan, testified by Edward Villella. Who is Edward Villella? Siya ay top male dancers in 20th century and a former welterweight boxing champion. So former, ibig sabihin dati siyang boxing champion. Magaling, ibig sabihin magaling siya sa pag-boxing. Boksingero. Pero noong 20th century, sa pinaka magagaling na dancer ngayong 20th century, ngayong taong 2000, no? 20th century. Tapos conclude that boxing and ballet achieve equal power and agility. Sabi niya na ang boxing at ballet ay achieve equal power and agility. Kung nagbo-boxing ka tsaka nagbabalay ka, kung ano yung nakukuha mo, na-achieve mo na power and agility, ganun din nakukuha mo. Kung nakukuha mo ito sa boxing, nakukuha mo din ito sa pagsasayaw ng ballet. Yan ang sinabi niya, which is mayroon siyang
karapatan na magsabi o mag-conclude ng ganun kasi he was a former boxing champion at recently siya yung isa sa mga top male dancer ngayon. So what makes ballet unique? Ballet requires a level of discipline unheard of in other dances forms. Level of discipline, ibig sabihin hindi yan basta-basta. So may disiplinado ka talaga. You give time. Kung sinabing bawal yung ganyan, bawal, maraming bawal at maraming kang gagawin para in order for you to learn this dance, ballet. So hindi siya basta-basta, hindi kagaya ng mga ibang dances na konting konting sayaw-sayaw lang, okay na. So okay na yun, pero sa pagdating sa ballet hindi pwede. So maraming bagay na dapat gawin dyan. Kaysa na dito yung level of discipline kailangan. It has lengthy story that is lacking in many more popular contemporary movement genres. So, lengthy history. So, matagal na talaga ito. At marami ng kumbaga pangyayari. Na marami ng napagdaanan kumbaga. Ballet, which personifies dancers' dream, has profound impact on young girls' thoughts and emotion. So ang nagagawa nito, mayroong impact ito sa mga kabataang babae, sa kanilang kaisipan at sa kanilang mga nararamdaman. So ballet dance, kapag sumasayaw yung dancer ng ballet may nagkakaroon ito ng impact sa mga kabataang mga babae. Great choice for a formal evening date at laid back hanging out with friends because it can be enjoyed in almost any social settings. So imagine na mayroong gatherings ganyan tapos mayroong nagsasayaw ng ballet, di ba? Talagang kumbaga nagdudulot ito ng impact kapag mayroong gatherings. Makakaramdam ka ng emotion, makakaramdam ka ng peace, so ng kasiyahan, so iba-iba, no? Kaya ganyan kaganda yung ballet. So brief historical background of ballet. 15th century nag-start when ballet was created in Italian Renaissance palaces. So nag-start yan, yung ballet na yan noong 15th century. At noong 16th century sinuportahan siya ni Catherine de Medici, Italian noblewoman, wife of King Henry in France. Sinuportahan siya. Ang una naipakita yan. Tapos noong 16th century, sinuportahan siya ng isa sa mga matataas na tao, mga asawa ni King Henry sa France, si Catherine de Medici. King Louis XIV contributed to the popularization of standardization of art. So naipakilala ito ni King Louis XIV. At consider siya as art. 1681, ballet moved from court to theater. Dahil sa mga marami naka-appreciate ng mga matataas na tao, yung sinasayaw na sa court lang, kumbaga kunting tao lang, naging theater na. Ibig sabihin, lesser crowd sa court. Nung papunta ng theater, sobrang madami na yung crowd, mga audience, mga tao na nanonood noong 1681. Jean-Georges Navarre rebelled against the artificiality of the opera dance, middle of 18th century, asserting that ballet dance exists as a separate art of form. So dahil siguro na si Jean-Georges Navarre na-appreciate niya yung kagandahan ng ballet, kaya sabi niya hindi pwedeng ganito lang. So yung ballet na to, napakaganda ito. So ginawa niya, sineparate niya yung ballet. Hindi lang nakita niya yung kagandahan nito. At noong 19th century, Jessil and La
early classical ballet were produced in the first half of the century during Romantic movements. This movement had an impact in ballet music and art. Yan na. Yan na yung mga nakilala na yung mga nagsasayaw sa art o ay yung ballet noong 19th century. Tapos, popularity of ballet soared in Russia in latter half of 19th century. So, naging popular siya sa Russia. And then, Marius Petipas, The Nutcracker, The Sleeping Beauty, and Swan Lake by Pitera and Ivanov represents classical ballet. Yan yung mga example ng mga sikat na mga ballet, mga sayaw. And then, today's ballet, Russian choreographers Sergei Diaghilev and Michel Fouquet experimenting with movement and attire in the early 20th century, venturing outside of the bounds of traditional ballet form and narrative. So, itong mga artist na to, choreographers na is nag-experiment pa rin sila. Inaayos nila, lalong pinapaganda yung ballet up until this century, 20th century. Marami pa silang mga dinidevelop, marami pa silang pinag-aaralan, marami silang experiment regarding dito sa ballet, kung ano pa yung mga form, ano pa yung mga didadagdag. Modern ballet is a result of interaction between classical forms, traditional tales, and choreographic innovation. May tinatawag na modern ballet. So dahil sa mga pag-experiment nila, mayroong tinatawag na modern ballet na may mga nabago, no? Classical forms, traditional tales, and current choreographic innovation. Si George Balanchine, Russian immigrant, founder of New York City Ballet, developed classical ballet, referred to a new classical ballet. Sa mga nakadevelop ng classical ballet. Sige, so doon sa Amerika yon, sa New York yon. Siya yung nagpalaganap ng ballet sa 20th century. Dito naman sa Pilipinas, history, syempre, ang nagdala dito is mga foreigner. Hindi tayo ang gumawa ng sarili nating ballet. So, Ballet Philippines, the premier professional institution for classical modern dance in nation, the first president company of the Cultural Center of the Philippines. 1969, established by Alice Reyes, Edith Ilihar, and founding chairman Jaime Subel de Ayala. So sila yung mga tao na nag-establish sa ballet dance dito sa Pilipinas. So 1969, the only dance company in the nation to have accreditation from Philippine Council for NGO certification. Yan yung Cultural Center of the Philippines. Doing the premier professional institution for classical and modern dance in the nation, the first restaurant. Yan yun nila, no? And Philippine Ballet Theater currently aims to teach Filipinos about refined art of dance and by expanding its horizon. So dito sa Pilipinas, mayroong Philippine Ballet Theater. So, nagtuturo sila ng ballet sa mga Pilipino. Philippines Ballet Theater preserves the rich and graceful classical story ballet like Swan Lake, Giselle, Nutcracker, and Raimunda. Carmina, Burana, and Daughters of Morning among these performances. Bernarda Alba, repertory never ceased to amaze and awe audiences of all kinds. So yan yung brief history ng ballet sa Pilipinas. So yan yung mga example ng mga sobrang kinagiliwan at nakilala na mga ballet dance dito sa Pilipinas, dito sa Philippine Ballet Theater. So sinasayaw nila yan. Yan yung mga example. So yan lang yung report ko po. Maraming salamat po ma'am sa video report na ito. Yun lang po. So have a nice day po. Thank you.